Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay April 29, 2024 at sa oras na 7:15 ng umaga. Nandito ngayon ang Special Operation Group ng MMDA sa kahabaan ng Panay Avenue at sakop ng Quezon City. Ang activities ngayon ng team, ito yung mga obstruction sa kahabaan ng kalsada. Ito mga illegally parked vehicle at kasama na rin yung mga obstruction sa sidewalk na kung saan daanan ng mga tao. Katulad ng mga sasakyan na ito na mga naka-illegally park, yung mga walang driver katulad dito, iniwan lang sa kalsada ay mahatak at 2,000 ang multa. Yun namang may mga driver na nagpark sa kahaba ng kalsada at bawal, yan katulad niya may driver, matitikitan at paalisin. Ang multa niya ay 1,000. Bukod sa activities ngayong araw ay related din itong ginagawa ng team sa nalalapit na pagsasara or rehabilitation ng Kamuning flyover southbound. Dahil bago umpisang isara yan, ngayong May 1, 2024 at magtatapos sa October 25, 2025. So lahat ng mga alternate route pagka sinara na yung Kamuning flyover, yan, pwede kayong kumanan dito sa Panay Avenue at papunta ng southbound at ilalagay ko na lang ang ibang alternate route sa description ng ating video. Well, unang-una, we have already started identifying kung ano yung magiging mga alternate routes, especially yung iba po dito, mostly are mabuhay lanes. So, nag-uumpisa na po kami sa pag-clearing operation po nito. Like yesterday and today, nag-umpisa na po kami ng information dissemination na pinaalalahanan itong mga motorista, yung mga kababayan natin na pumaparada dito sa mga chosen alternate routes are reminded na hindi na po pwede silang pumarada. And pangalawa, starting tomorrow, mag-umpisa na po ang intensified clearing operations po natin dito sa mga ruta na gagamitin as an alternate route for the closure of the Kamuning flyover. We have identified several routes already such as Scout Borromeo, Panay Avenue, Mother Ignacia. Meron din po na-identify dito sa area ng Kamuning which is the KJ, KH, yung mga Denver, New York. Yan po will serve as an alternate route para sa ating mga motorista. And based on our coordination meeting that was held a while ago, constantly we will identify pa rin kung ano pa po yung mga ibang ruta na pwede po natin magamit para kahit papaano hindi rin po mapuno itong mga alternate routes na gagamitin natin. And katuwang po natin dito ang ating mga local traffic enforcers, especially sa Quezon City po, and also yung mga barangay po natin. Well, as of now kasi meron tayong mga ruta na identified as bus routes. So wala naman tayong pinagbabawal, but meron pong nadagdagan. As I said, yun nga po, yung sa mga KJ area, Kamuning area, ito po ay mga alternatibong bus routes po natin. Maraming salamat po. Nandito ngayon ang Special Operation Group ng MMDA sa kahaba ng EDSA northbound. At nandito tayo ngayon sa may area ng Cubao. Yung nakikita nyo building niyan na mataas, sa tabi niya, yan ang Aurora Boulevard. Ang activities ngayon ng team ay magsasagawa ng bus lane operation. Ayan, katulad niya ng bus carousel na sila lang dapat ang dumaan sa busway or bus lane. At bukod dyan, pwede rin dumaan ng mga ambulance, police, fire trucks, lahat ng mga marka vehicle. Ilalagay ko yung iba pang detalye sa description ng ating video. Lahat naman ng lalabag or lahat ng mga motor vehicle na dadaan or lalabag dito sa bus lane ay pagmumultahin. Ang first offense, 5,000. Second offense, 10,000. Third offense, 20,000. At fourth offense, 30,000. At yung mga dadaan sa bus lane at sinita at hindi ito huminto at nagtangkang tumakas at nahuli ng authority, ang multa nun ay katumbas ng third offense. Ibig sabihin, 20,000 ang multa nyo pag kayo ay nahuli.
Bukod sa activities ng team sa paninita ng dumadaan sa bus lane, ay maninita rin sila ng number coding. Ngayon ay Monday, so ang masisita ngayon ay license plate ending 1 and 2. Ang number coding ay between 7 a.m. hanggang 10 a.m. At ang window hours noon between 10 a.m. hanggang 5 p.m. At 5 p.m. hanggang 8 p.m. number coding naman yon. At pag kayong nasita ay 500 ang multa. Sa Makati area naman ay whole ang number coding. Ibig sabihin walang window hours from 7 a.m. hanggang 8 p.m. Pero pwede magmaniho ang mga senior citizen basta residente ng Makati. Pero sa ibang part ng Metro Manila ay ang mga senior citizen ay hindi excuse at hindi applicable ang kanilang mga senior citizen card. Ibig sabihin, sa Makati lang pwede. Unang motorsiklo na dumaan sa busway. Nataranta lang daw siya pero wala siyang balak tumakas dahil nga nagalangan siya doon sa gitna kanina kaya hindi siya makakanan. So 5,000 ang kanyang multa dahil dumaan siya sa busway. Ay, dada. Hi! Good morning, sir! Anong meron dito? Anong meron? Wala na bigli, ano na ho kami. Nadaan na kami Tutukalawit. Ay, saan ano? May ice big eh. Sino po? Nakatambay sa may overpass. Saang lugar po yung Sa may overpass? Ano po, sa may Aurora EDSA. Nasita natin, balisa. Ang kinapkapan, merong ice pick. Ayun. Baka tumitsyempo ng may dada na ano. Yan mga Tutukalawit. Tutukalawit po ang tawag dyan. So anong gagawin yung action niya sa kanya? I-turnover namin sa Station 7 para maano natin. Baka may mga kaso rin niya ma-verify. Okay, sige. Andun na siya sa loob. Opo. Ilan pa sila? Isa lang po. Okay. Nasita rin itong isang van dahil ang daming pasahero. So, chinecheck lang yung dokumento. Hindi mo magkakilala sa kayo mo? Opo, ano lang po yan, mga palang po sa ay ano lang po yan, kawang gawa po. Ako, Sir Richard. Ito, magkano? Ayun lang po, kung magkano lang po yung kanilang may visit. Magkano ibibigay? Opo. Tsaka ano po, inupahan ng driver. Magkano upa sa'yo? 1,000 ho. 1,000. Oo. O yung magkano ibibigay ng mga pasahero? Aba, hindi ko magkano kanilang share. Oo nga, magkano nga ang usapan? Magkano, diesel na lang po. Tsaka po yung konting renta ho lang ng van. Ibig sabihin po, inamamasada kayo? Renta lang po. Renta as a Oho. private Opo. car. Oho. But, Sir Richard! Sabi ng pasahero mo, pagdating doon, depende kung magkano daw sisigilin mo. Yun po. Oo, bawal. Hindi po, ano lang po, yung kumbaga, kung i-divide lang po yun sa kanila. I-divide lang. Oo nga, pero kung pang prangkisa, para bumiyahe. Yun lang po, ano. Wala. Diba? Wala. Problema yan. Kayo po ba si Sir Richard? Hindi, sino Richard ba? Ang hinahanap mo? Okay. Ha? Si Richard go? Hindi po ako yun. Hindi po. Galing silang Santo Tomas, hindi sila magkakakilala. Then as per the driver, pagdating doon, saka na lang daw magsisingilan. Unang-una, that's unfair naman. Paano yan pagdating doon masyadong mataas? Saka pangalawa, wala naman siyang prangkisa na pinapayagan siya.
na mag-ferry ng mga pasahero coming from, I don't know, sabi congressional daw. So, i-consider na ano It po falls yan? under Colorum. May impound po ba yung sasakyan? Yes, may impound yan. Salamat, sir. Sir, saan ba ito dadaling impound niya? Sa Tumana po. Tumana, Marikina. Opo. So, bali ang multa nito ay 5,000 at 1,000 sa driver. So, yan sa mga motorista na maghahatid dito sa 5-star, ayan, or magsasakay ng pasahero or magbababa. Bawal na bawal po dito magbaba at magsakay sa harap ng kanilang terminal. Ayun na rin dito sa, ayun, ang laki. Doon sa likuran, meron. Doon talagang babaan at sakayan. Ito, ang laki. Ngayon, itong tumatawag ng mga pasahero na yan, hindi sila aware sa bawal na kung bumaba o sumakay dyan sa kanilang harapan. Ayun na rin sa ating interview sa kanila. Sir, matanong ko lang, sir, alam nyo ba na bawal magbaba at magsakay ng pasahero dito? Alam nyo po ba? Sir, good morning. Ma-interview ko lang. Marami po kasi natitikitan dito pagka nagbababa katulad niyan. Alam nyo po ba na bawal magsakay at magbaba dito sa harap ninyo? Oo, awal. Ha? Alam nyo po ba? Kasi ito na... Tuwing operation lang naman yan. Hindi, yung mga ganyang nakataxi kasi, pag wala sila dyan, magbabawa mga yan. Pero hindi nyo po binabawalan na bawal dyan. Doon sa likod ang babaan. Hindi nyo pinababayan nyo lang po. Pinapabayaan lang namin. Ha? Kasi hindi naman namin sila pag sila yung nahuli. Pero hindi nyo sila inapisuan na bawal. Ah, hindi. O, ayun.